Hello po, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po sa ating Daily Manna. Unang-una po talaga nagpapasalamat ako kay Lord for giving me another opportunity to share His Word. And I believe na talagang very powerful ang salita niya. Na talagang hearing the Word of God increases your faith. The Word of God changes your heart. Kaya talagang napaka-powerful ng salita ng Panginoon. And as we get to know Him deeper, talagang mas magiging exciting, mas magiging punong-puno ng joy and peace yung ating lakad sa mundong ito. When we have Christ in us. So, advance Merry Christmas po sa bawat isa and a Happy Holidays. Talagang napakaganda ng theme natin for this month, and it's the significance of the birth of Jesus. Yung importance ng buhay o pagkasilang ni Jesus here in this world. And talagang ayun yung tatalakayin natin today. And before we do that, let's just all bow our heads and close our eyes. Lord, we thank you, Father God, for this wonderful day. Salamat, Panginoon, for giving us another opportunity na makilala ka more and more. And Lord, salamat for talagang speaking to us today. Alam kong ang banal na spirito ang talagang magsasalita at magtuturo sa puso ng bawat isa. Lord, vessel mo lamang ako, pero Lord, speak through me. I give you all of the authority. Lord, walang maitaas, none of me, Lord, but all of you. I pray, Panginoon, that your word will bloom in the hearts of lahat ng makakarinig nito. Lord, we're just so excited for your word today. Kaya salamat, Lord. Salamat, Lord, for new life. And I pray, Panginoon, na talagang aalis kami ng talagang motivated, encouraged, deeply loved, and talagang mayroong panibagong pag-asa in this world. We thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, yon, sama-sama po tayo, guys, na basahin ng ating Bible. If you have your electronic Bibles with you or meron kayong physical Bibles, punta po tayo sa Luke chapter 2 verse 11. Ayan. Sinabi dito, today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Isa pa po, sinabi dito, today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. And today po meron po tayong 3 points para mapakita kung gaano ka-importante yung pagkasilang ni Jesus Christ here in this world. So, syempre, unang-una, i-highlight na natin yung sinabi sa Luke chapter 2 verse 11. Ang pinakaunang point natin is a Savior. Napaka-significant ng birth ni Jesus kasi kung hindi siya ipinanganak, wala tayong Savior. Savior. Talagang siya yung nagliligtas. Punta tayo sa Acts chapter 4 verse 12. Ganito ka-powerful and ganito ka-exclusive ang ating Savior, mga kapatid. Sinabi dito sa CEV translation, ayun yung pinaka-gusto ko at ayun kasi yung pinaka-powerful na translation for me. In my personal opinion, kasi sinabi dito, only Jesus has the power to save. His name is the only one in all the world that can save anyone. That is so powerful. Kasi maraming bagay dito sa mundo na talagang claims that they can save people. Maraming mga cults, maraming mga bagay here in this world na akala natin ayun yung makakapagpa-save sa ating kaluluwa, sa ating puso, sa ating buhay. Pero it's not. Nothing in this world can save. Only Jesus has the power to save. Ganun siya ka-exclusive. Save us from what? Ayun yung tanong, di ba? Bakit niya tayo kailangang i-save? Kasi, mga kapatid, merong dalawang patutunguhan ng tao after nating mamatay. It's either gonna be in hell
for the rest of your life or heaven for the rest of your life. That is the truth, mga kapatid. And alam nyo, because of Jesus Christ, lahat kasi tayo, mga kapatid, bounded na tayo sa hell. Bakit? Kasi makasalanan tayo eh. And ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. And pag namatay tayo, ang ating destinasyon dapat is ang impyerno. Hell. That is our destiny. Pero dahil isinilang si Jesus Christ, siya yung nagligtas sa atin. Nagligtas sa atin from what? Dun sa ating destiny dapat. Binago ni Jesus yung destiny natin. Na dapat bounded tayo for hell pag tinanggap natin si Jesus bilang our Savior and our Lord. Yung ating destiny, bounded na tayo in heaven. So, ang sinave ni Jesus yung ating destiny. Ang pangalawa is, He saved us from sin. Sa kasalanan. Kasi ang kasalanan, ang kasalanan, mga kapatid, ayun yung makakasira ng buhay natin. Ayun yung nakakapagbigay ng bigat, ng talagang walang gana sa buhay. Kasalanan, bunga ng kasalanan yun. Kasalanan ang sumisira sa buhay ng tao. And God saved us from that when we believe the Savior. Kaya ayun, mga kapatid, He saved us from eternal damnation and He saved us from sin. The power of sin. Kasi 'di ba, bounded tayo sa depression, bounded tayo sa anxiety, bounded tayo sa fear, bounded tayo sa worry, bounded tayo sa lust, bounded tayo sa pride, bounded tayo ng kaaway. And ang kaaway, he just wants to steal, kill, and destroy. That's who we are. Pero because of what Jesus Christ did for you and for me, mga kapatid, yung chains na yon, kayang wasakin ng Panginoon. Kasi pinatagumpayan ni Jesus yun for us. Kaya He is our Savior. Kaya napaka-importante ng ng birth ni Jesus. Kasi without the birth of Jesus Christ, hindi tayo masisave. So that's the first point, mga kapatid. The second point, kaya napaka-importante ng birth ni Jesus because meron na rin tayong bridge. So first point, a Savior. Second point, a bridge. Bridge, tulay. Bakit, kuya? Bakit napaka-importante ng tulay? Kasi, mga kapatid, ang naging istorya ng tao at ng Diyos is nang dahil sa kasalanan, mga kapatid, nagkaroon ng gap. Nagkaroon ng na-destroy o nasira ang relasyon ng tao sa Diyos. Nagkaroon ng separation. Nung kinreate ang tao, kinreate ang Garden of Eden, everything was perfect. Yung relationship natin with God, relationship ng tao at ng Diyos, it's in perfect harmony. Pero nang dahil sa kasalanan, mga kapatid, nagkaroon ng separation. Nawala yung connection ng tao sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos natin is banal eh. He is holy. He cannot be contaminated by sin. Nagkaroon na ng pagkakasala yung tao. Ganon yung nangyari sa mundo natin, mga kapatid. Kaya patuloy at patuloy na sumasama ang tao. Nagkaroon ng hate, nagkaroon ng pride, nagkaroon ng lust, nagkaroon ng kung ano-anong bunga ng kasalanan. Ang dahil doon, ang layo, grabe na yung naging separation ng tao sa Diyos. Kaya makikita mo nung time na yon, nangungusap lang yung tao sa propeta, sa mga high priest. Ganun yung situation kasi ganun ka-disconnected. Ganun ka-disconnected yung relationship ng tao sa Diyos. Grabe. Pero tingnan mo, kaya napaka-importante ng birth ni Jesus because sinabi sa John 14 verse 6.
I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Wow. That is the reality of what Jesus Christ did on the cross. Hindi niya lang tayo sinave, hindi niya lang tayo sinave sa ating destiny, hindi niya lang tayo sinave sa sin, kundi siya rin yung nag-restore ng relationship ng tao sa Diyos. So, yung separation na to, nagkaroon na ng tulay. Nagkaroon na ng bridge so that we can freely go to the Father and experience His love, experience His presence, the fullness of His glory because of Jesus Christ. Lahat yan posible when we receive Jesus Christ in our life. Kaya ganun, makikita mo na lang na talagang freely na tayo makaka-enjoy ng presensya ng Panginoon. Kasi pag naroroon yung connection natin sa Panginoon, sasamahan niya tayo sa lahat ng bagay so that we can become successful here on earth, and at the same time, we can have that relationship with God, that intimacy with God, na sinabi nga ni David, ipagpapalit ko yung 1,000 years in this world para sa isang araw sa korte ng Panginoon. Ganun ka precious ang presensya ng Panginoon, ang relationship natin with God. Kasi alam mo, si David, hari na yan. Lahat na ng pleasures, lahat ng riches, lahat na pwedeng gawin sa mundo, nasa sa kanya na. Pero sinabi niya, kaya kong ipagpalit yung 1,000 taon dito sa mundo na nasa sa akin na yung lahat for just one day in the very presence of God. Kaya that's how important Jesus is. Kasi siya lang yung tulay. Walang ibang tulay, mga kapatid. Exclusive lang yan kay Jesus. Hindi tulay si Mary. Hindi tulay ang tatay natin. Hindi tulay ang ating mga kaibigan. Hindi tulay ang ating relihiyon. It's only Jesus. Kaya sinabi, no one comes to the Father except through me. Exclusive na naman. Only Jesus has the power to save. Only Jesus can be the bridge to the Father. Wow, hallelujah. And pangatlo, mga kapatid, magtatapos na tayo, malapit na tayong matapos. Napakabilis lang naman itong ni-reveal sa akin ni Lord na talagang gusto na talagang i-share at ibagbigyan ng diin sa bawat isa. Pangatlo nating point, kaya significant o napaka-importante ng birth ni Jesus Christ is because so that we can have, the third point, a role model. Magkaroon tayo ng role model here in this world. Meron tayong someone that we can look up. Na Lord, I want to be that guy. Kasi 'di ba tayo sa corporate world nga lang o sa buhay natin in general, meron tayong may mga tao tayong nilulook up. 'Di ba? Parang itong tatay ko, grabe tong umibig, grabe tong magpatawad, grabe tong parang sobrang ko to, nilulook up ko to. And gusto ni Jesus Christ na lahat ng humanity will look up to Him to be the role model. His role model. Na talagang siya yung maging role model ng ating buhay. Kaya nga merong phrase na Christ-like. Magi tayong Christ-like. To be like Christ. To be like Jesus. Tingnan nyo, sinabi sa 1 Peter 2 verse 21. For God called you to do good, even if it means suffering. Just as Christ suffered for you, He is your example, and you must follow in His steps. Hallelujah. Ulitin natin, mga kapatid, kasi napaka-powerful nitong verse na to. 1 Peter 2 verse 21, mga kapatid, ilagay nyo yan sa notebook nyo. For God called you to do good, even if it means suffering. Just as Christ suffered for you, He is your example, and you must follow in His steps. Alam mo, habang pinag-aaralan ko to, isa lang yung tumatak sa isipan ko kung bakit kailangan nating
talagang maging role model si Jesus. Kasi alam mo ang ginawa ni Jesus? He became so obedient. Alam nyo, habang pinag-aaralan ko to, sobrang naging klaro lang yung word ni Lord in this situation. Kasi, kaya gusto niya na mag-look up tayo sa Kanya, na siya yung maging role model natin. Because Jesus became so obedient to the point of death. Ang ginawa niya lang dito sa mundong ito, isinunod niya lang yung will ng Ama. And God wants us to do that as well. Na ilagay natin yung puso natin sa kamay ng Ama. Because God knows what's best for us. God will always lead us, not for us to fall, kundi magkaroon ng plano for us. Plans to prosper us, not to harm us. To give us hope in a future. Kasi alam mo, ayun ang ginawa ng Ama kay Jesus. Kahit nilid siya sa wilderness, kahit nilid siya sa iba't ibang mga aspeto ng buhay, kahit nilid siya sa iba't ibang challenges and trials, sinamahan siya ng Diyos. Sinamahan siya ng Ama. And talagang everything that He did, it became successful. Kasi sinamahan siya ng Diyos. Isa nga ito sa pinaka paborito ko ring verse sa Genesis 39 verse 2. Sinabi dito, napakasimple lang. The Lord was with Joseph and he was a successful man. Everything that he did with his hands, it succeeded. Ayun. Bakit? Kasi nandun yung pagsama ng Diyos. And alam mo, sasamahan tayo ng Panginoon pag yung will natin, yung will natin is talagang sinorender natin sa will niya. Kaya gustong-gusto ko yung last na nasabi to ni Pastora Janet nung Sunday. Alam niyo, maraming mga mananampalataya na tinanggap si Jesus bilang Savior. Pero hindi pa pala niya tinatanggap bilang Lord. Magkaiba kasi yun eh. Diba? Gusto ni Jesus na tanggapin natin siya bilang our Savior and our Lord. Panginoon ng ating buhay, na kung ano yung sinasabi niya, kung ano yung will niya, susundin natin. Iso-surrender natin. Ganun eh. For example, di ba? Ito rin yung example ni Pastora Janet nun eh. Sabi niya, gusto ni Lord magpatawad tayo. Magpatawad tayo. Mahirap yun. Napakahirap magpatawad, especially kung yung tao na yun is talagang grabe yung ginawa sa'yo. Na parang talagang hindi ka patapatawad yung ginawa sa'yo. Pero sinabi ng Diyos, magpatawad ka, anak. Para ma-experience mo yung freedom sa forgiveness. And at the same time, patawarin mo siya ng kung paano kita pinatawad. Diba? Makikita mo dun eh. And lahat yun magbe-benefit, hindi naman si Lord eh. Ikaw. Grabe kaya ang breakthrough ng pagpapatawad. Alam mo, talaga magbabago yung perspective mo bilang tao. Sa pagpapatawad pa lang yan, guys ah. Pero ayun kasi, para masabi mong tinatanggap kita Lord, tinatanggap kita Jesus bilang our Savior and Lord, talaga magsasubmit ka din talaga. Kahit man mahirap, magsasubmit ka yung will mo sa will ng Ama. Grabe no? Grabe yung challenge. And merong mga pagkakataon na talagang sa buhay natin, merong pang mga aspeto ng buhay natin na hindi pa talaga natin fully nabibigay sa Panginoon. And I know that it's a challenge. I know that it is something that we can work on with God, that sa ating walk in life. And may mga pagkakataon na parang, Lord, ikaw na bahala sa family ko ah. Ikaw na bahala sa career ko. Ikaw na bahala sa mga relationships ko. Pero, Lord, itong finances, itong business ko, Lord, ako bahala dito. Parang sariling diskarte ko to. Hindi ganun yung gusto ng Panginoon. Tinatanggap mo nga siya, di ba, bilang Panginoon. Kaya, hayaan mong maging Panginoon siya sa family mo.
Hayaan mong maging Panginoon siya sa relationships mo. Hayaan mong maging Panginoon siya sa school mo. Hayaan mong maging Panginoon siya sa career mo. Hayaan mong maging Panginoon siya sa mga anak mo. Hayaan mong maging Panginoon siya sa ambition mo, sa career mo, everything, finances mo, everything, lahat ng aspeto ng buhay mo, isurrender mo sa Panginoon. And He will be with you wherever you go. Katulad ng ginawa ni Jesus sa Ama. Kaya siya talaga yung ating role model. Kaya, wow. Ayun lang po. Ayun lang po yung gustong sabi ng Panginoon sa bawat isa. Na ang significance o ang importance ng birth ni Jesus so that we can have a Savior, so that we can have a bridge, and so that we can have a role model. Hallelujah. And today po, I hope and I pray na talagang may natutunan po ang bawat isa. Meron ng mababaon ang puso natin, o meron na tayong panibagong reminder sa ating puso at sa ating walk in this life. Kaya I thank God, all the glory belongs to Him. And ngayon po, mag-pray po tayo, no? Hallelujah. We thank you, Father God, for this wonderful day. Salamat, Lord, for being such a great God, a good Father. Salamat, Lord, for giving your Son, your only Son, Jesus, so that we may not perish, but we will have an eternal life pag tinanggap namin si Kristo sa buhay namin. Salamat, Lord, for your love, for your support, for your patience, for your grace and your mercy for each and every one of us. I pray, Panginoon, na talagang maisa puso namin ang lahat ng ito, especially in seeing Jesus as our role model. Na kung paano umibig si Kristo, Panginoon, turuan mong ganun din kami umibig. Kung paano naging grabe yung pasensya ng Panginoon, I pray na ganun din kagrabe yung aming maging pasensya. Kung gaano ang Panginoon na talagang tunay na sumusunod sa iyo each and every step of the way, I pray na maturuan mo rin ang puso namin na maging sobrang submissive sa will mo in everything that you do. Kahit man mahirap, kahit man against ang aming flesh, Lord, I pray na matutunan namin na mailatag sa iyo at maisubmit sa iyo ang aming lahat. We thank you, Father God. We entrust you this day. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you guys. We love you. Bye-bye.